matagal ka na sa some roleplay pero bakit hanggang ngayon pabigat ka pa rin? 2025 na pero bakit maraming veteran ko na noob pa rin gumanap? Aray ko! What's up? Another day, another roleplay mga brad. Welcome sa second episode ng roleplay consultation. Kung matagal ka na sa some pero pakiramdam mo parang hindi ka umaasenso sa RP, hindi ka pinapansin sa scenes o parang di ka respected ng community, post ka muna, makinig ka sa akin kasi baka di mo alam, ikaw pala yung nagiging pabigat sa mga server na pinapasukan mo. Hindi dahil sa tagal mo, kundi dahil sa galawan mo. Kaya ngayon dito sa roleplay consultation, baka at least pag natapos mo to, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Ito ang mga ginagawa ng mga ropa kapag pumapasok sa mga server. Number 1, veteran ko pero noob ang mentality. Ang akala kasi tagal ang basihan. Brad, ang pagiging veteran sa SAMP, hindi sukatan ng tagal ng account mo. Ang sukatan dyan kung paano ka nag-i-evolve sa roleplay culture. Kung hanggang ngayon shortcut mentality ka pa rin, gusto mo agad big time character mo, gusto mo ikaw lagi ang bida, hindi ka matatawag na isang veteran. Ang veteran kapag kaya mong dumaan sa proseso, magdala ng kwento at hindi nagmamadaling umangat. Gusto agad maging mafia boss kahit hindi naman marunong mag-roleplay at di marunong mag-handle ng simpleng business RP. Simulan mo muna sa low-key RP rules, mag-build ka muna ng connections IC, then hayaan mong ang kwento ang magpaangat sa karakter mo. Number 2, laging sabi sa RP ng iba at gusto palaging center of attention. Hindi porkit matagal ka na ibig sabihin ikaw yung dapat laging bidang kupal ka. Maraming veteran ko ang pumapasok sa scene ng iba tapos sinusolo ang spotlight. Sa RP, respeto ang puhunan mga brad. Hindi lahat ng eksena kailangan ikaw ang bida. Mas malakas ang dating ng isang OG na marunong magbigay daan sa iba. Ang ginagawa, biglang susulpot sa crime scene tapos magagaling-galingan na siya ang fixer kahit wala naman talaga siya sa flow ng story. Mag-observe ka muna brad. Kung hindi ka parte ng storyline, tumulong ka sa supporting RP. Pwede kang maging witness, civilian, etc. Sa ganon, mas makikilala ka bilang reliable RP player. Okay? Number 3, ayaw mag-adapt sa bagong henerasyon ng RP. Gusto laging style niya ang masusunod. Brad, sa RP, may evolution ding nangyayari. Kung noon mukha kang unggoy, ngayon parang tao ka na. Ganon din dito sa roleplay. Kung dati trip ang puro slash me, shots and kills RP, ngayon meron na din tayong mic system. Also ngayon ang uso, immersion RP. Yung kwento ang highlight pero maraming matagal na sa SAMP ang ayaw mag-adjust. Galit pa sa mga bagong players na mas maganda ang RP execution. Pinipilit kasi ang mga lumang RP style sa mga modern RP server kahit hindi na talaga nakakasabay. Panood ka brad ng RP ng mga bago pero magagaling. I-analyze mo paano nila dalhin ng eksena. I-integrate mo ang luma mong style sa mas refine na execution. I-try mo kaya maghintay ng siyam-siyam na magmilang yung isang tao. Tingnan natin kung hindi mo siya biglang barilin sa sobrang tagal. Number 4, pabigat palagi sa scene flow at hindi pa alam kung kailan dapat pumasok sa scene. Pag veteran ka, dapat instinct mo na kung kailan ka papasok sa eksena at kung kailan ka lalayo. Hindi lahat ng eksena para sa'yo. Huwag kang bida-bida. Ganito ang noob mentality. Kahit matagal na sa laro, laging gusto may part sa bawat eksena. Kahit wala naman siyang RP reason. May RP scene ng hostage negotiation tapos bigla susulpot na parang siya ang savior. Kahit hindi naman connected sa kwento. Brad, learn scene awareness. Tanungin mo sarili mo, bago ka pumasok, may IC reason ba ang karakter ko para pumasok sa scene na to? Makakatulong ba ako sa flow ng RP o sisirain ko lang ang immersion? Okay, number 5, yung tropa nyong toxic sa OOC na hindi marunong tumanggap ng IC losses. Veteran ka pero pag natalo ka RP, ikaw una nagagalit at umiiyak OOC. Hindi ka OG. Brad, ang tunay na veteran, marunong tumanggap ng talo kasi alam niya ang value ng kwento. Hindi niya win-win mindset ang RP, kundi story first mindset. Ang ginagawa, nag-run sa OOC chat after matalo sa confrontation. Tropa mo ba yan? Parang bata Brad, i-practice mo yung emotional discipline. IC and OOC, hindi ikaw ang karakter mo. Matuto kang maghiwalay ng IC losses sa personal feelings mo. Brad, ngayon nalaman mo na ikaw yung kupal na nakalista dyan. Huwag kang mag-alala, di kita sasabunin ng di kang binabanlawan. Ito ang mga pwede mong gawin para sa wakas makapagbagong buhay ka rin kupal ka. Number 1, reset your RP mindset. Tanggapin mo sa sarili mo na isa kang pagkukulang kung saan ka nagkukulang
kulang. Mag-start ka ulit sa simpleng RP rules pero dalhin mo ng swabe. Veteran ka hindi dahil sa tagal mo, kundi dahil marunong kang bumuo ng kwento kahit small role lang. Number 2, bumuo ka ng sariling RP initiatives. Mag-organize ka ng small IC events. Huwag kang maghintay laging isali ka. Gumawa ka ng RP na ikaw ang nagdadala. Number 3, observe and adapt. Manood ka ng mga bagong OG players ngayon. Aralin mo paano nila pinagaganda ang immersion. I-integrate mo ang bagong style pero dala mo pa rin ang OG roots mo. Number 4, tanggapin ang IC losses. Win in the long run. Sa RP mga brad, minsan yung natatalo sa simula, siya pa ang pinakamasarap. Siya pa yung may pinakamasarap na comeback story sa dulo. And last but not the least, number 5, lead by example sa community. Maging asset ka sa server, hindi liability. Pag veteran ka, ikaw ang unang magbibigay respeto para respetuhin ka rin nila. Turuan mo ng tama yung mga bago, mga kupal at mga pakupal na. Brad, kung tinamaan ka ngayon, good deal yan. Kasi ibig sabihin, open ka pa rin matuto. Pero kung matigas ang pride mo, baka di ka talaga para sa roleplay. Tandaan mo, ang veteran sa Samp Roleplay, hindi kung ilang taon kang naglalaro, kundi kung ilang taon ka nag-e-evolve bilang roleplayer. Ang tunay na OG, hindi pabigat, kundi sila ang magandang ehemplo at nagdadala ng kwento ng community. Mga brad, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiya kayo magtanong dito sa comment section at sasagutin natin yan dito sa Roleplay Consultation. Also, you can follow me on TikTok, YouTube, and Facebook. Again, this is RG. See you in the next episode ng Roleplay Consultation.